Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Okay? So, tignan natin kung ano ang ganap. We have emotional desert. Um, Siguro this is an isolation or inactivity, wala muna kayong gagawin, parang gusto niya muna mapag-isa lang, 'di ba? Magnilay-nilay, magmuni-muni, maybe you just want to isolate yourself. Ngayon para siguro makapag-isip, siguro para ah, tawag dito, makapag-contemplate kayo, kaya maaring gusto mo muna na mapag-isa ka lang. 'Di ba? Wala mo nang gagawin kasi maybe you are just want to focus on yourself. Parang gusto mo muna mag-reconnect sa soul mo, mag-reconnect sa higher consciousness mo, yung gano'n, no? So, what else? We have Archangel Haniel. You are blessed, no? Taurus, dati na kayong blessed, pero mas marami pang blessings ang pwedeng dadating sa iyo sa ngayon. Kaya, magiging masayang masaya ka. You will be filled with joy and happiness. So, good for you. Yung intuition din, paalala ito sa inyo na lagi kang makinig sa iyong intuition, lagi kang makinig, lagi kang mag-tune in sa mga intuitive messages na natatanggap mo, yung gano'n. Kasi yung intuition natin, yun ang naggagabay sa atin, 'di ba? Yun ang guidance natin. Yun ang guide natin, no, sa araw-araw, sa lahat ng ginagawa natin, yung gano'n. So, if you are going to focus on listening or tuning into your intuition, makakasiguro ka na talagang mapupunta ka sa tama, magiging maganda, lagi lang nasa ayos, no, ang inyong sitwasyon. We have animal totems, animal energy and powers. Ayan, so merong gagamitin ng divine universe din ngayon ang animals, no? Specific kind of animal or animals para magpadala sa iyo ng mensahe, para magpadala sa iyo ng ng reminder, ng guidance, yung gano'n. Kaya be on the lookout, no, for this at magpapapansin naman din ito na specific kind of animal na to na laging magpapakita sa'yo, laging laging magpapapansin sa'yo hanggang sa makuha niya yung attention mo. So, and kunyari, paglabas mo ng bahay, nakakita ka kunyari ng butterfly, 'di ba? And let's say for example, there is white butterfly. Hindi mo lang pinansin, 'di ba? Pero nakita mo. Tapos pag nag-browse ka ng cellphone mo, ng social media mo, meron din mga butterfly na nakikita ka. Mga white butterflies pa rin nakikita mo sa kunyari sa pinapanood mong mga videos or sa mga kung ano man ang nabubuksan mong basahin or panoorin sa social media, maaaring nakakita ka din ng white butterfly. Or kunyari, naglalakad-lakad ka na sa daan, no? Tapos may nakasalubong ka na naman ng white butterfly. So hanggang sa mapansin mo 'to, hanggang sa makuha niya yung attention mo, 'di ba? Yun na yun, no? Sign na yun na that is a sign for you. That is there is a message, no, na pinapadala sa iyo ang divine universe. At saka hindi lang 'yan, no? Hindi lang 'yan sa iisang araw na makikita mo siya, hindi lang 2 araw, but it could be, habang ikaw ay nabubuhay, laging merong magpapaskita sa iyo na ganong klaseng specific animal. And yun, makikita, marirealize mo na that could be your animal totem. No? Ito yun yung animal totem mo. At ginagamit ng universe yan para consistently magpadala sa iyo ng mensahe, consistently magbigay sa iyo ng ng gabay. Kaya kung hindi mo rin, kunyari hindi mo rin alam kung anong symbolism ng white butterfly na yan na nagpapakita sa iyo, i-google mo lang yan. Okay? Anong ibig sabihin ng animal totem na white butterfly? Or kung ano mang klaseng animal, no? Yung lagi nagpapakita sa iyo. Okay? So, tingnan natin kung ano pa.
And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat. So, we have wonders. Ayan. Yung wonders na to, no? Those are wonderful moments, wonderful events, no? Na mangyayari. Merong mga wondrous events na mag-unfold sa buhay ninyo at yan ay depende sa inyong sitwasyon, but yes, mapapansin ninyo na wow, 'di ba? This is beautiful, this is like a miraculous event or moment, no, sa buhay mo, at ito yun yung time na ma-appreciate mo siya. So what else? We have illumination. So you will be illuminated. Yung isip mo will be illuminated. Diba? Maaari na meron kang, kunyari, desisyon na gagawin and hindi mo pa maintindihan, no? Kung ano yung gagawin mo. Maaaring hindi mo ma-figure out ano na yung gagawin ko. Anong kailangan ko ng pag-focusan dito? Anong gagawin ko? Anong uunahin ko? So, huwag kang mag-alala, no? The path towards that will be illuminated for you. Ipapakita ng universe sa iyo ang tamang daan, ang tamang direksyon na dapat mong puntahan. Okay? At na dapat na unahin, kumbaga. So, we have embracing. Ayan. So, feeling ko dito, you are going to embrace what is. You know? Kung ano yung nag-unfold sa buhay mo, hindi mo yan kikwestiyonin, hindi mo yan pipigilan, hindi mo yan mamadaliin or whatsoever, hindi mo yan ima-manipulate, but you are just going to embrace it. Okay? You are going to embrace whatever is happening sa buhay mo. You are just going to let it flow. You know, parang in a way, meron ka ditong sense of surrender, meron kang pagsusurrender na gagawin sa kung anong kagustuhan ng Divine Universe. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for Taurus. So, we have the Knight of Cups. Ayan. So, baka merong ano dito, proposal, no? Baka merong marriage proposal na magaganap for some of you. Lalo-lalo na kung ikaw ay may jowa na. Diba? Maaaring handa na kayo ng person mo. Baka napapag-usapan nyo na yan na pag-aasawa, pagsasettle down in marriage, kaya po pwedeng magpo-propose na siya sa'yo or po pwedeng ikaw yung magpo-propose, no? So, depende sa inyong sitwasyon. So, we have Page of Wands. Ayan. So, may magandang balitang ikakakilig mo, magandang balitang excite mo dito. So, pwedeng related ito sa trabaho, no? Baka merong offer ng trabaho, merong offer ng mapapagkakitaan, business, enterprise, mga ganyan na po pwedeng anuhin ninyo, buksan ninyo or i-take advantage ninyo. Kaya, this is going to be an exciting, no, period sa buhay mo. Bilang pwede, no, na yung opportunity na yan bilang paghahanda, 'di ba? Kung ikaw ay talaga magpapakasal na, mag-aasawa na, so pupuwedeng yung opportunity na 'to sakto lang, 'di ba, na mag-aasawa ka na, magsisimula ka na ng bagong chapter sa buhay mo, bubuo ka na ng pamilya. So, meron ding oportunidad na bubuo ka din ng panibagong pagkakakitaan or additional na magiging source of income. So, we have the Empress. Puwedeng may buntis dito, Taurus. Baka ikaw ay nagbubuntis or ang person mo nagbubuntis, pwedeng gano'n. This is also a reminder para sa inyo, no? Lalo-lalo na doon sa nagbubuntis. To take extra care of yourself. Okay? Yun ang na-pick up ko dito, na take extra care of yourself. Do not just think of taking care of other people sa pamilya, sa buhay mo, mga mahal mo sa buhay, but yung sarili mo mismo ang dapat din na unahin mong alagaan bago ang iba. Okay? And also si Empress, ano to, um,
prosperity and abundance energy. Kaya maaring may mga blessings, may mga financial blessings or yun nga, financial opportunities na pwedeng dadating dito na pupuwedeng ito yung sisimulan mong bagong ano, pagkakakitaan. So, magkakaroon ka ng oportunidad dito 'no, na magkaroon pa ng additional source of income. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.